Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga idol. Ito medyo malalaki na tong tanim natin na talong. Lalagyan natin ng abono at saka lalagyan ng lupa sa puno niya para mahirap matumba. Ito ang gagawin natin mga idol bago tayo pumunta sa ating alagaan. Dahil yun nga, ginagawa natin yung kubo-kubo natin ngayon unti-unti. Yan. Lalagyan natin ng abono at tatabunan natin tong kanyang puno mga idol. At gagawa tayo ng daanan ng tubig dito sa gitna para hindi tayo mahirapan magdilig. Kasi halos mano-mano lang yung ginagawa natin para hindi tutubo ang maraming damo. Yan. Andito lang mga idol. Paglalagay ko ng abono pag may oras ako. Kasi kung minsan dilig lang. Pero ngayon may oras tayo dahil gagawa tayo ng daanan ng tubig. Ilalagay na natin tong abono niya mga idol. At namumulaklak na rin mga idol, kaya kailangan na niya ng pagkain. Yan, ganyan mga idol. Lalagyan natin kasi ng daanan ng tubig para hindi tayo masyadong mahirapan magdilig. At kunti lang yung tubig na may lalagay natin. Ganito lang mga idol. Tatakpan natin yung puno ng ganyan habang kinukuha natin tong lupa na dadaanan ng tubig. Yan. At lilinisin na rin natin mga idol itong mga damo dito sa kanyang paligid. Matigas na mga idol. Dapat sana mga 3 araw na napatubigan bago natin bungkalin kasi medyo matigas na. O balikan niya ng itsura niya ngayon mga idol. Ngayon at lagyan na natin ng daluyan ng tubig mga idol. Ganyan. At nalagyan na din natin ng bunbun itong kanyang puno. Pero habang tumatagal mga idol, ganyan pa ulit-ulit mga idol ang ginagawa natin. Habang naglilinis tayo lalagyan natin ng bunbun itong puno ng talong. Ayan, at nakikita natin mga idol, itong mga tanim natin, marami na ang bunga. Lalo na itong mga sitaw, marami na. At saka itong tanim natin na upo, namumulaklak na rin mga idol. Yung patula natin, marami ng bunga. Ayan. At pupunta na tayo dun sa ating alagaan. At mainit na. Babalik na lang ulit tayo dito pag medyo makulimlim. Yan, mainit kasi mga idol. Lalo na sa akin medyo matanda na. Ayan, pupunta na tayo dun sa ating alagaan ng manok.
O pato. Ayan, dalusan tayo itong madamdama dito. Kubo-kubo tayo mga idol. Ayan, tapos na rin itong higaan natin. Ayan, linagyan ko ng tawag dito kawayan dito sa gilid na hati-hati para papasok yung hangin mga idol. Yan, nandito na yung mga alaga natin at hindi pa ginagawa pa lang natin mga idol, kaya andito pa yung mga sanga ng mga kawayan. Hindi naman natin pwedeng sunugin to dahil nagagamit natin to sa ating taniman. Ayan mga idol, at maglilinis muna tayo dito at papakainin natin sila mga idol. Ito open sila ngayon mga idol, minsan-minsan lang tayong nagpapakain kasi harvest time na. Pwede silang gumala, kaya bukas to mga idol. Ayan, bukas. Ito naman yung mga sisi na natin mga idol. Marami tayong sirang sisi last week mga idol, yung mga binitawan natin. Marami kasi pagtuyot na yung tubig, papaliwanag ko mamaya mga idol. Ayan, magaganda yung mga sisi natin, wala silang inumin. Lalagyan natin mamaya mga idol pag pinakain na natin sila. Ayan. At eto naman mga idol, yung huli natin ipinisa na muskubi. Ayan, wala silang pagkain mga idol kasi yun nga, hindi pa tayo nagpakain. Ayan, maglilinis muna tayo mga idol. Ayan. Nasa bukid sila mga idol. Open kasi sila ngayon, kaya pumupunta sila sa bukid. Ayan, parating na sila oh. Hey!
Pero ito yung time mga idol na delikado yung mga alaga natin pato. Kasi yung patuyo na matagal nang naimbak na tubig, delikado yan mga idol. Kaya ang ginagawa ko mga idol, dinadagdagan ko tong tubig na to para maalis yung matagal na nakaimbak na tubig. Ito patuyo na kasi mga idol, tulad doon matuyo na. Pag di natin linagyan tong tubig na to, papalitan tong maduming tubig. Ayun, pag ito yung iniinom yung mga alaga natin pato, nakakasama sa kanila mga idol. Pasensya ka na kayo mga idol kung medyo marami pang kalat dito sa ating alagaan kasi lubog to dati ng tubig. Ayan yung mga dating inuman nila na andyan, andyan pa rin. Lilinisin natin yan patuluyan ng tuyo ito mga idol. Patuyo na kasi mga idol. Ito medyo marami lang kasi everyday na dinadagdagan natin yung tubig para matanggal yung mga matagal nang naimbak na tubig mga idol, para malinis. Katulad nito mga idol, lalagyan ulit natin ng tubig dito mga idol, dito para yung dating yung tubig maitapon doon, hindi puro yung matagal nang naimbak na tubig ang nakatira dito. Kasi pag yung alaga yung pato at mabaho yung kanyang dumi pag nagkasakit, yung parang putik ang dumi niya, ganito nakukuha yung mga idol. Yung sobrang tagal na naimbak na tubig, tapos yun palagi yung iniinom niya, talagang magkakasakit yung mga alaga natin pato. Matagal ko nang pansin yun mga idol. Kaya nung una tayong nakakita ng nagkasakit, inumpisan na natin na naglagay ng tubig dito mga idol. Basta't malagyan lang ng tubig mga idol para yung mga original matatapon o kaya madadagdagan mga idol. Di baling medyo matagal, basta malinis pa rin yung tubig na iinumin nila mga idol. Lalo na sa mga alaga natin pato, sigurado yan mga idol pag mabaho at parang putik na yung dumi niya, sigurado doon nakukuha mga idol sa matagal nang naiimbak na tubig. Yan. Yan lang mga idol. Yan, mga isang oras na ganyan mga idol para matapon yung mga mabaho o matagal nang naimbak na tubig. Kahit di man matanggal lahat mga idol, nadadagdagan siya ng bagong tubig, yung kalalabas laang na hindi yung maimbak na matagal na dito. Kasi bali sabihin na lang natin mga 3 months na naimbak yung tubig, ayan, pag ganito na pakunti na yung tubig, siyempre putik to, madumi na, mabaho na yung tubig mga idol. Kaya yan, linalagyan natin ng tubig para safe ang ating mga alaga. May dalawa na malalaki at saka maraming sisiw ang natamaan nung una natin napansin mga idol. Kaya hindi muna ako nagpalaya dun sa mga maliliit natin pato kasi alam ko na dito ang direksyon nila mga idol.